mundo ngayon. Saan ba yung mga kabataan? Eh, yung mga SK, sinaunang kabataan, nasaan na? Nagigay naman. No? So, lahat po tayo, anniversary natin ngayon. So, mga kabataan at mga sinaunang kabataan, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, for nine weeks po, pinag-aralan natin yung Psalms 23. Dito po, nakilala natin, no? Yung kung sino ang Panginoon, nakilala natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon, kung ano ang plano niya sa atin, kung paano niya tayo ginagabayan, no? Nakita natin yung kabaitan ng Panginoon sa buhay natin, di ba? So kung gusto nating balikan yung siyam na series na yan, nasa YouTube lang po ng Compraise, no? And last week po, nagsimula po yung bagong series. Ang title po, Abide, Living Close to the Shepherd. No? Yung series po na to, ito po yung response natin sa Psalms 23 na pinag-aralan natin. So kung paano ba tayo tutugon dun sa natutunan natin. No? And last week, sinimulan po ni Pastor Alex ang series na pinamagatang Remain in Me. Sabi niya doon, no? The vine is yun lang yung source ng buhay natin. Abiding should be yung daily response natin, no? So everything begins with communion. And dahil we remain, at dahil we abide sa Panginoon, anong mangyayari sa atin, no? We became unashamed. Kaya ito po yung title natin today. Unashamed because we abide. So anong sabi sa John 15:4-5? Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen? At isa pa pong verse, no? For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Romans 1:16. Amen? No? Pag-aaralan po natin yung mga verses na yan mamaya. Pero bago po tayo magsimula, pakicheck po muna yung mga katabi natin kung natutulog. No? Kasi po, alam niyo po ba yung pagtulog na yan, nakamamatay? Ha? Nasa Bible po yan, no? May namatay habang nakikinig ng preaching. No? Nasa Books of Acts, si Eutychus nasa 3rd floor, habang nakikinig ng preaching nakatulog, ayun, nahulog. Napatay, no? Pero, pinuntahan siya ni Apostle Paul, inakap na buhay. Kaya check nyo maigi yung katabi ninyo kung may natutulog. Kasi hindi ko po sure kung pag inakap ko kayo, mabubuhay kayo. Okay? So, okay. Are you ready for the word? Amen. So, mga kabataan, no, mga SK, church, simulan po natin sa isang question, no? Simulan po natin yung ang word ngayon sa isang question. No? Kung biglang mawawala ang church environment mo, malalaman pa rin ba ng mga tao na Christian ka? No? Kasi pag nandun ka sa youth service, kapag nandito ka sa church, no? Madaling sabihin na I love Jesus, 'di ba? Madaling sabihin, madaling mag-worship, madaling magtaas ng kamay, madaling magsabi ng amen, di ba? So, paano na paglabas mo ng pintuan na yan? Paano na paglabas mo pag uwi mo? No? Paano na kapag Monday morning na? Paano na pag nandun ka na sa classroom mo? Paano na kapag kasama mo na yung barkada mo? Paano na kung nasa GC ka na? No? Paano na kung nag-scroll ka na sa TikTok, sa Facebook, ano pa ba? YouTube, Instagram, no? Nandiyan na yung pressure, di ba? Nandiyan na yung sumabay, yung pressure na sumabay ka sa uso. Nandiyan na yung pressure para makipagrelasyon ka. Nandiyan na yung pressure na para mag-fit in ka, no? Nandiyan na rin yung pressure na gawin mo kung ano yung ginagawa ng lahat, di ba? At biglang merong situation, no, na kailangan mong pumili, no? Susunod ba ako kay Jesus? O susunod ba ako sa mundo? So, doon natin malalaman, no? Kung yung faith natin, no?
kung ang faith ba natin is hanggang church lang. O kung ang faith ba natin talaga, or kung tayo ba talaga is merong relationship kay Jesus. No? Because being Christian, no, hindi po to, hindi lang po to na about knowing Jesus. No? Yung hindi lang to about knowing Jesus' name. No? It's about knowing Jesus personally. No? Kasi kung talagang kilala mo si Jesus, no, hindi ka talagang, hindi mo siya ikahihiya, no? So, ano ba ibig sabihin ng unashamed? No? Unashamed. What is unashamed? Pag sinabi ko bang unashamed ako, walang hiya ako? Parang ang pangit pakinggan, di ba, no? So, kidding aside, being unashamed doesn't mean na wala kang kaba, no? Being unashamed, hindi ibig sabihin wala kang takot. Hindi ibig sabihin noon na wala kang pakialam sa opinion ng iba. No? Actually, natural lang na gusto natin na tanggapin tayo, no? Gusto natin meron tayong kaibigan. Gusto natin belong tayo. Sino ba dito ang gustong ma-reject? 'Di ba? Ayaw natin nang nare-reject tayo. Pero ang danger kasi kapag mas mahalaga na sa atin yung approval ng tao kaysa sa approval ng Diyos, no? Kaya, di ba, yun mas natatakot tayo sa ano kaya ang sasabihin nila, di ba? Kesa sa ano kaya ang gusto ni Lord na gawin ito, di ba? Ano yung mas kakatakot natin, no? Kasi diyan nagsisimula yung kompromiso, no? Kaya yung question dapat natin is hindi lang are you brave enough to stand for Jesus? Dapat yung question is are you close enough to stand? Are you close enough to Jesus to stand for Him? No? Kasi yung boldness, nagsisimula sa abiding. And that brings us to our point number 1. No? Yung point number 1 natin is an ashamed life begins with abiding. Ang sabi dito, no, sa John 14:15-4-5, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 'Di ba? Sabi niya doon, remain in me as I also remain in you. So walang branch na makakapagpabunga, no? Ng ano, 'di ba? So si Jesus used the picture of the vine, si Jesus, and we are the branches, no? So yung branch, wala tong sariling buhay. Kapag nahiwalay yung branch kay Jesus sa vine, wala na, 'di ba? Ano mangyayari? Matutuyo, no? So because yung branch, no, kumukuha lang ng buhay niya sa vine. Ganito din yung spiritual life natin. Kapag ka na-disconnect tayo kay Jesus, anong mangyayari? No? Nagiging spiritually dry din tayo. Kaya nga, no, sabi nga, we cannot live a fruitful Christian life kapag ka disconnected tayo kay Jesus. 'Di ba? Minsan, gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng God's presence. Disconnected tayo. No? Gusto natin ng God's power, pero wala tayong God's word. No? Disconnected tayo. Gusto natin ng God's promises, pero hindi tayo nag-o-obey sa Kanya. Di ba? God's fruit, gusto natin ng God's fruit, pero hindi tayo nag-a-abide. No? Gusto natin maging strong Christian, pero hindi tayo consistent sa prayer natin. Gusto nating maging spiritually mature, pero nagbabasa ba tayo ng word? 'Di ba? Gusto nating maging bold witness, pero bihira tayong magkaroon ng personal time sa kay Jesus. So mga kapatid, no, you cannot produce the fruit of abiding without actually abiding. So dapat stay connected tayo sa Panginoon. Amen? So, yun nga, no? Ano bang ibig sabihin ng abiding? 'Di ba? Abiding hindi lang yung pagpunta sa church, no? Hindi lang itong pagbabasa ng Bible kung may problema tayo, no? Hindi lang ito yung pagpi-pray kung kailangan natin ng favor, no? Abiding means making Christ our daily source. Siya lang yung source natin araw-araw, no? Yung siya yung daily priority natin,
And yung daily dependence natin, nasa Kanya. No? Every day na sabihin natin, Lord, I need you. No? Lord, guide mo yung decision ko. Lord, control mo yung thoughts ko. Lord, tulungan mo akong magpatawad. Lord, tulungan mo akong labanan yung temptation. Lord, gamitin mo ako. Lord, I want to remain in you. No? So, ganun yung abiding, no? So, abiding means si Jesus, hindi lang Sunday God natin. Dapat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, siya yung Diyos natin. Hindi lang siya parte ng weekend natin, kundi parte siya ng buhay natin. No? Abiding, no? Kung online tayo, so real talk tayo dito mga kabataan, no? Anong mga nilalaro natin? COD, Roblox, Counter-Strike, meron pa ba nun? PUBG, ano pa? Kung ano yung nakikita natin, kung ano yung pinapanood natin, kung ano yung nilalaro natin online, naaapektuhan yung puso natin, no? Every day, na-expose tayo sa mga maraming messages, no? Ano bang mga sinasabi ng mga messages na to sa atin, no? Ganito dapat ang forma mo, 'di ba? No? Ganito dapat ang itsura mo, no? Ganito dapat, ganito dapat yung lifestyle mo, no? Huwag kang masyadong maging seryoso sa religion mo, sa pagiging Christian mo, sa faith mo. Huwag kang masyadong maging seryoso, no? Enjoy mo yung kabataan mo. YOLO, 'di ba? You only live once, you know? Huwag kang mag-alala. Ginagawa ng lahat 'yan, no? So hanggang sa hindi mo namamalayan, ano nangyayari? Paunti-unti tayong dinidisciple ng mundo, no? Kaya yun yung tanong dapat natin, no? Sino bang nagdi-disciple sa akin? Yung Diyos ba? Si Jesus ba? Social media ba? Word of God ba? Yung God's truth ba? Or yung favorite influencer natin na pinapanood sa Facebook? Kasi mga kabataan, mga SK, no? Whatever has your attention will eventually influence your direction. Amen? So that's why we abide. We remain connected to Jesus so that when the world says one thing, we still know what God's word says. Amen? So ano bang sabi, no? Dito, sa Acts 4:13, no? Ito yung isang pinakamagandang example ng unashamed life ni na Peter at John, no? Ano ba sabi doon? When they saw the courage of Peter and John and realized that were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. So, nung makita nila ng mga religious leaders yung boldness ni Peter at ni John, namanga sila, di ba? Bakit? Sabi nun, ordinary tao lang itong mga to ah. Hindi naman to mga scholar. No? Hindi naman to religious elite. No? Hindi naman sila powerful according to worldly standards. Pero, ano yung nakita ng mga tao sa kanila? No? Ano sabi doon? They had been with Jesus. No? Mga kapatid, perhaps yung one of the greatest compliment na matatanggap natin as isang Kristiyano, no? Hindi yung ang galing mo magsalita, no? Ang talino mo, ang confident mo. Kundi kung ang maririnig natin na compliment, no? May something different sa buhay mo. Kasi you have been with Jesus, no? Ang laki ng pinagbago mo simula nung may Jesus ka na sa buhay mo. 'Di ba? Yun yung greatest compliment na pwede nating matanggap as a Christian, 'di ba? Amen po ba tayo doon? Kasi when we spend time with Jesus, no, yung character niya unti-unting nai-influence din yung character natin. Kasi yung love niya affects kung paano tayo magmahal. Yung forgiveness niya affects din on how we forgive. Yung humility niya affects how we treat people. Yung holiness niya affects din kung paano tayo namumuhay. And yung courage niya affects kung paano tayo tatayo sa katotohanan. The more we abide, the more Christ becomes visible sa buhay natin. So, mga kabataan, siguro meron dito sa inyo nagsasabi na hindi ako confident, no? Mahiyain ako. Hindi ako magaling magsalita, no?
Baka pagtawanan lang ako, no? Sabihin nila, OA naman sa Christianity, di ba? No? Pero ito po yung tandaan natin, no? Yung strength natin hindi nanggagaling sa ating personality, no? Yung strength natin comes from Christ. Hindi mo kailangan ikaw yung pinaka-confident na tao dito sa room. You just need to be confident in who Jesus is. Kaya sabay-sabay po nating sabihin, basahin ito, 1, 2, 3. I can do all things through me strength. Di ba? I can do all this through Him who gives me strength. Philippians 4:13. Di ba? Boldness is not produced by personality. It is produced by proximity to Jesus. No? Yung branch that remains connected to the vine receives the life needed to stand firm in every generation. So, kaya nga, no, mga kapatid, mga young people, mga SK, no, we don't need greater self-confidence. Ang kailangan po natin is Jesus confidence. Amen? So, stay close to Jesus and He will strengthen your heart when following Him becomes costly. And point number 2 po natin is the gospel is the power of God. Amen? Ito po yung Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. So ano ang sinabi ni Apostle Paul dito, no? I am not ashamed kasi napaka-cool ng pagiging isang Kristiyano. Ganun ba sinasabi niya? No, hindi, di ba? Ang sabi niya doon, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God, no? Yung gospel, hindi lang to isang belief system, no? Yung gospel, hindi lang ito yung pagiging mabuting isang tao, no? Ano po ba yung gospel? Di ba? Yung gospel, di ba? Yung tayong mga tao, nagkasala tayo. So anong nangyari? Nagkaroon tayo ng barrier. Yung tao, yung Diyos, nagkaroon ng kasalanan sa gitna. Habang tayo'y nagkakasala, lalo tayong lumalayo sa Panginoon. Pero ano ang ginawa ng Panginoon sa atin? No? Yan, no? Remember the cross, no? Jesus came for us sinners, no? Jesus died for our sins. Jesus took our place. Jesus conquered the death and Jesus rose again, no? Ngayon si Jesus yung naging tulay sa atin papunta sa ating Diyos Ama. Amen? And through him, no, we can have forgiveness. And through him we can have salvation. And through him we can have a new life. Yan po yung gospel, no? So sa totoo lang, no, mga kapatid, kung si Jesus binago ang inyong buhay, don't be ashamed to talk about him. No? Kaya nga nandiyan sila Ate Kalay, no? Si Ate RD, si Tito Alex, no? Si Kuya TJ. Sorry Kuya, ako po nandito. So nandiyan sila, no? Nagba-basketball, nagba-badminton, kahit na si Kuya Alex hindi na makatapos ng isang game, nag-overheat na, no? Pero nandoon naglalaro pa rin, 'di ba? Naglalaro kasi bakit? Kasi binago ng Panginoon yung buhay niya at hindi niya binago ng Panginoon yung buhay namin kaya hindi namin maatim na itago at kailangan naming maipamahagi sa inyo lalo na sa mga bata na hindi nakakapag-church yung gospel. 'Di ba? Nandun yun nandun yung maibahagi sa inyo yung gospel. Kaya nandun pa kami, no? Kahit na sabi siguro nga ng bata, bakit nandito pa kayo? Mga bata kami dito, parang hindi na kayo belong dito sabi ng isang bata sa amin. Sabi na, kaya yun yung sagot namin. Nandito kami para ibahagi sa inyo kung paano kami minahal, binago, at maibahagi sa inyo kung gaano kadakila yung Panginoon natin. Amen? So sabi nga, no, sa totoo lang, no, mahirap talaga, the world may not always understand Christianity. Kasi sabi nga dito sa 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God.
Amen, no? So, sabi dito, no, minsan sasabihin nila, bakit tayo daw nagbabasa ng Bible? No? Bakit tayo naniniwala sa Bible? Bakit natin pina-follow si Jesus? No? Bakit tayo nagpapatawad? Ang dali nating magpatawad. Bakit tayo nagdadasal? Bakit hindi na lang kayo mamuhay ng kung anong gusto nyo? No? Pero kasi, ito yung reminder ni Apostle Paul sa atin. No? Yung cross, hindi kailangan maging popular bago siya maging powerful. No? The gospel doesn't become true because people accepted it. The gospel remains true because Christ is true. The cross may look foolish to the world, pero no, it is the place where God demonstrated His love and accomplished salvation. Amen? So, ito naman, no, sabi dito sa 2 Timothy 1:18. Anong sabi doon? Do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. So, no, imagine, no? Sabi ni Paul kay Timothy yan, di ba? Do not be ashamed of the testimony, of your testimony about our Lord. No? Imagine, no? Si Timothy, ang bata pa niya, no? Tapos, tinatry niya na mag-stand, no? Dun sa faith, no? Na meron siya against the world na hindi maintindihan kung ano yung faith na meron siya. So, yan po yung message ni Apostle Paul, no? Do not be ashamed. Kaya nga, tayong mga kabataan, no? Merong pagkakataon na pag nag-follow tayo kay Jesus, it will cost you something. Maybe you will lose opportunity. Maybe yung mga kaibigan natin hindi maintindihan, no? Maybe pagtatawanan tayo, no? Maybe tatawagin tayong ang reliyoso mo naman masyado, lumagpas ka na sa langit, 'di ba? Mga ganun, 'di ba? So maybe minsan tayo sa grupo natin, tayo lang ang makakapagsabi na alam nyo parang mali itong ginagawa natin. 'Di ba? And maybe ikaw lang yung isang tao na aalis dahil sa ginagawa nilang mali, no? Pero ito po yung tatandaan natin, no? Hindi mo kailangan na accepted by everyone to be accepted by God, no? Kaya nga peer pressure and godly conviction. Ano po ba ito, no? Sabi kasi ang peer pressure hindi naman to mukhang masama agad ang datingan eh, no? Minsan ang ganito lang yan minsan ang peer pressure, no? Sasabihin sa iyo, "Tara, ginagawa naman to ng lahat eh, 'di ba? Wala ka namang pakisama, no? Boring ka diyan, boring ka naman eh. Sige na. KJ ka eh, 'di ba? Relax lang. One time lang 'to. 'Di ba? Walang makakaalam, tayo-tayo lang nandito. Walang makakalabas dito. So, wag kang masyadong magpa-Kristiyano." So, hindi siya isang malaking desisyon, 'di ba? Kadalasan, it is only one small compromise, no? Compromise after another compromise. Hanggang sa dumami ng dumami, magkapatong-patong yung compromise na yon, anong mangyayari, no? Mapapahamak na tayo, no? That's why we need a strong relationship with Jesus because kung alam mo kung ano yung pinapaniwalaan mo at kung kanino ka naniniwala, no? Napakadaling magsabi ng no, no? Hindi dahil magaling ka kaysa sa iba, no? Dahil alam mo na ikaw ay belong kay Jesus Christ. So totoo po 'yun, no? Nung ako po bata ako, yung mga tropa ko hanggang ngayon, tropa ko pa rin naman sila. Biro mo dahil sa peer pressure, ang dami, no? Iinom ka, yayain ka. O, isang shot lang, masarap yan. Ganon, di ba? Ganon yung mga ganyan eh. Huwag kang KJ. Pinapatalon ako sa bubungan. Second floor, papatalonin ako doon. Di ba? Mga ganon, no? Mabubuyo ka, pagkakating classes ka ng mga kaklasmate mo. Di ba? Ang daming mga pressure na meron tayo, no? Pero ngayon, alam nyo po, yung mga same group of friends ko, hindi na nila ako maaya, no? Dahil alam na nila yung sagot ko, no. No? Kasi alam nila kung anong nagbago sa buhay ko, alam na observe nila kung anong meron akong Jesus, no? Kaya
napaka-importante po kung ano yung pinaniwalaan nyo at kung kanino, kung alam nyo kung kanino ka naniniwala. Kasi napakadali pong magsabi ng no. Amen? So, yan, no? So, si Paul was not unashamed because the gospel was popular, no? He was unashamed because it is the power of salvation. God's power for salvation. Yung confidence po natin, hindi po nag-aano sa sarili nating ability to persuade, but it is God's power to save. So kaya mga kapatid, no, huwag tayong ma-embarrass sa message, no, na may power na magpapabago ng ating buhay. Speak the gospel with humility, with compassion, and with confidence. And yan po yung third point natin, no? Abiding produces courageous witnesses. So, di ba? So, this is, sabi dito sa John, tama ba yung verse? This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to my disciples. So, yun nga po, no? Yung fruits, ano ba itong mga fruits na sinasabi? Integrity, no? Ano ba integrity? Doing what's right even when nobody is watching. Purity, no? Yung pinipili mo, yung God standard sa relationship mo at sa sexuality mo. Kindness, no? Treating people even they cannot give you anything, no? Forgiveness, ano ba yung forgiveness, no? Not allowing bitterness to control you. Self-control, knowing when to say no, no? Faithfulness, keeping your commitment even when you don't feel like it, no? And love, showing Christ love even to people na hindi nag-a-agree sa inyo. So, yan po yung fruit, no? So, yung character din natin, no, is part of our testimony, no? Sometimes kasi iniisip natin, no, pag nagte-testimony tayo, kailangan nating mag-preach, di ba? No, not necessarily. Yung buhay po natin, no, magpi-preach na yan, no? Kung lahat po nag-cheat and tayo pinipili nating maging honest, that's a witness, no? When everyone is gossiping and you refuse to participate, that's a witness. Kung everyone is bullying someone and you choose kindness, that's a witness, no? Kung ang makaramihan ay nagko-compromise ng values nila and pero ikaw pinipili mo holiness, that's a witness, no? Kung someone sinaktan ka and you choose forgiveness, that's a witness. Kung kung ang karamihan ay hopeless na pero ikaw meron pa ring hope, that's a witness, no? Yung yung buhay na lang, no, mga kapatid, yung buhay na meron ka at yung mga nasa paligid mo, mapapatanong sa'yo, no, bakit ka kakaiba? Anong meron sa'yo? And yun yung opportunity natin na makakapagsabi tayo, because I have Jesus. Amen? So, eto nga, no, nagsasabi sa amin, yung mga tropa ko na yon, na mga nagbubuyo sa akin, sabi sa akin, Brad, bakit ganon? Parang hindi ka na problema sa mga anak mo. Sabi niya ganun. Diba? Ang babait ng mga anak mo. So, kasi sabi ko, kasi hindi bola to ah. So, kasi lumaki sila sa church, maraming nagga-guide sa church, may community sila, at ang pinaka-importante, lumaki sila, nakilala si Jesus. 'Di ba? So, bakit kayo ni Pau parang hindi na-stress? Same thing. Dahil meron kaming Jesus, no? Minsan nga, meron kaming supplier na nagpunta sa office. Tapos magpo-promote siya nung mga produkto niya. Tapos paglabas ko ng office, nag-uusap na sila ni Pau. Si Pau pinopromote na si Jesus. 'Di ba? So gano'n, no? Hanggang sa gano'n na yung nangyayari, no? Yung mga opportunity natin, no? Yun yung mga opportunity na meron tayo sa buhay natin na masasabi natin sa mga nakakakita sa atin, no? Because I have
Jesus. Amen? So, Matthew 5:14 to 16. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Sabi dito, no? You are the light of the world. Sabi dito, mga kabataan, you are the light of the world. Amen. So napakaganda ng statement na to, 'di ba? Hindi sinabi dito ni Jesus na try to become the light, 'di ba? Sinabi dito, you are the light, 'di ba? As followers of Jesus, we have been called to shine. So, pero ito po yung problem, no? A light that is hidden cannot fulfill its purpose, no? So imagine, no, may isa kang flashlight. Yung flashlight mo tinago mo sa loob ng isang kahon. Anong nangyari, no? May ilaw nga pero walang nakakakita, 'di ba? Ganon din tayo sa Christian life natin, no? Meron kang faith pero ayaw mong ipakita. Tinatago mo sa kahon, no? May relationship ka kay Jesus pero nahihiya kang i-share, 'di ba? May testimony ka pero ayaw mong magsalita. May conviction ka pero tahimik ka lang. So mga kapatid, God did not save us para tayo magtago. No, hindi ganon. He saved us so that our lives could point yung mga tao papunta sa Kanya. Amen? So, pakisabi po, may kwento ako. Yon, your life is a witness. No? Lahat po tayo may kwento, diyan tayo magaling eh. Kwento, di ba? So, hindi lahat po sa atin preacher, di ba? Hindi po lahat sa atin marunong kumanta, no? Hindi lahat sa atin worship leader. Hindi po tayong lahat ay missionary. Hindi po tayong lahat ay pastor, no? But every believer is called to be a witness. So, yung workplace natin, no, can be your mission field. San pa ba? Yung family natin, no? Sa kapitbahay natin, sa school, no? Can be your mission field. Kahit na yung ordinary nating pamumuhay sa araw-araw can become a platform para sa gospel. Kahit na wala tayong microphone, di ba? Pero meron tayong testimony. Wala tayo dito sa harap ng pulpit, pero meron tayong relationship. Pero wala nga tayong mga followers, di ba? But meron tayong mga tao nakapalibot sa atin na tinitingnan, inoobserbahan kung paano tayo namumuhay. And sometimes, mga kapatid, yung buhay natin, yun yung unang Bible na binabasa ng mga nakapalibot sa atin. Amen? Kaya dapat po mag-ingat tayo sa testimony natin, no? Kasi maraming nakakakita sa atin, no? Maraming sumusunod sa atin. Amen? Kaya yung social media natin, no, can also be our witness. Kung mapapansin natin, no, yung social media kanina pa tayo, no, wala po kasing limit yung social media natin, di ba? Walang control. Lahat tayo, lalo na kayo mga kabataan, maaring ma-expose kayo sa violence, sa kung ano-ano mang content na pinapanood natin. Walang bawal, di ba? So, di ba, kamakailan lang, merong saksakan sa school, merong shooting sa school, di ba? Meron na ngayon. So, kasi, isang click lang natin sa gadget natin, nandyan na yung information na gusto natin. Kaya nga, maging aware tayo, no? Tanungin natin yung sarili natin, no? Yung online life ko ba nagre-represent kay Jesus? So hindi ko sinasabi dito na lahat ng post mo kailangan Bible verse, ha? Hindi ganon, no? Pero maging aware tayo, yung my day ko ba, yung post ko ba, no? Nagre-reflect ba ng purity? Meron ba tong kindness? Meron ba tong katotohanan? Meron ba tong self-control? No? Nagre-reflect ba to ng love? Kasi being a Christian doesn't stop when we open Instagram. Kung mag-open man tayo ng group chat, ng
Facebook natin. Hindi po natatapos doon. Si Jesus po is Lord offline and online. Kaya yung faith natin should be visible, both offline and online. Amen po ba tayo doon? Ayan, no? So, sabi nga dito, no, sa Acts 1:8, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, amen, no? You will receive the power of the Holy Spirit daw, di ba? And ikaw ang magiging witness, di ba? Ito po, good news po to, no? Good news po to sa lahat ng mga, lahat sa atin na nakakaramdam na parang kulang tayo, no? Yung feeling na di tayo sapat, no? Kasi hindi na naman natin, kasi sabi doon sa verse, hindi natin to kailangan gawin mag-isa, no? The Holy Spirit empowers us, di ba? Kung tayo'y natatakot, He will give you courage. Kung tayo'y confused, He will give us wisdom. Kung tayo'y nanghihina, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kung tayo hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin, yung Holy Spirit can guide our words. Maybe na-feel natin na mag-isa lang tayo. No. Holy Spirit is with us. So kaya nga no, yung Panginoon natin, no, God doesn't ask you to be a witness using only your own ability. Yung sarili lang nating kakayanan. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Amen? So tingnan natin yung connection, no? Yung connection, di ba? Abide, power, and witness. Ano sabi doon? Abide, stay connected to Jesus. Power, depend on the Holy Spirit. And witness, let people see and hear about Jesus through your life, no? So abide, power, witness, hindi pressure, hindi performance, hindi burnout, no? Kundi relationship, power, and faith, no? So siguro marami bang first time dito ngayon, no? So maaring first time niyong marinig din ito, no? So paano ba ako magsisimula, Kuya TJ, na magkaroon ng unashamed life, 'di ba? So paano ko ba sisimulan, no? Simulan po natin sa relationship natin kay Jesus Christ, no? Simulan po natin kasi sabi nga sa John 1:12, 'di ba? Yet all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. Kung ikaw pa, no? Kung ikaw dito ngayon, wala pang relationship sa kanya, no? Ito na yung pagkakataon na kung nais mong magka-relationship sa Panginoon natin, no? If nais mong magkaroon ng relationship sa kanya, sundan niyo po ako sa panalangin ito. Lord, alam ko pong ako'y makasalanan. Binubuksan ko po, Lord, ang aking puso upang ikaw, Lord, ang manahan dito. Lord, simula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Simula po sa araw na ito, ikaw po ang maghahari sa buhay ko. Amen and amen. Mga kapatid, no, kung dinasal mo talaga to truthfully, ikaw ay anak na ng Diyos, no? So stay connected kay Jesus, no? Para parati naming sinasabi dito na kung meron ka ng church, balik ka dun sa church mo and be a blessing, no? And pero pag sinasabi naman ng Holy Spirit na dito ka sa Comprise magsimba, no? Open arms po namin kayong tatanggapin dito. Mga youth, meron maraming activities dito, maraming sports na pwede tayong salihan, maraming cell groups, no, Monday to Sunday, na tutulong sa inyo para lumago tayo spiritually. So, ayan, no? So, sinimulan ko po sa tanong. So, tatapusin ko din po sa isang tanong. Aling daan ba yung tatahakin mo? Sa dalawang yan, no? Are you following Jesus or are you following the world? Kasi mga kabataan, ito yung tanong na dapat na itanong natin sa ating mga sarili, no? Sino ba
ang mayroong impluwensya talaga sa buhay mo. Yung friends mo, yung relationship mo, yung social media, yung emotions mo, o si Jesus ba? Because whoever has the greatest influence over your heart will eventually influence your decision. No? Kaya nga sinasabi ko kanina, maybe nag-church ka every week, no? Every Sunday. Pero yung decision mo, no, controlled pa rin ng mga kaibigan mo, no? Maybe you worship pag Sunday, no? Pero pag Monday, social media na yung nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong i-desire, no? Maybe marami kang alam na Bible verses, but when temptation comes, your feelings becomes your authority. So kaya nga anong sabi ni Jesus? Remain in me, no? Because si Jesus, ang gusto ni Jesus, no? Hindi lang niya gusto maging boses sa likod natin. Kundi ano ang gusto ni Jesus? Gusto niya na siya yung maging source natin. Amen? Kaya mga kabataan, don't wait until you're older. No? Sometimes, kasi tayong mga bata, no, iniisip natin, pagtanda ko na, saka ako magiging serious kay Lord. No? Enjoy ko muna to. No? Later na yung ministry, later na yung calling. Pero, mga kapatid, no, hindi natin kailangan maging matanda na or mas may edad na para gamitin tayo ng Panginoon. Si Timothy, ginamit ng Panginoon, bata pa siya. Si David, ginamit na siya ng Panginoon, prepare na siya ng Panginoon, bata pa siya. No? Si Mary, di ba? Mary when is young, no? God entrusted her extraordinary calling. Kaya stay connected, no? Stay connected. Imagine, yung phone mo, di ba? Latest technology, no? Maganda yung camera, ang daming mabilis na processor, ang daming apps, no? Pero 1% na lang yung battery. Ano yung mangyayari? Mamamatay din, di ba? Low bat, no? Ganun din minsan yung spiritual life natin, no? May gifts tayo. Marami tayong gifts. Binigyan tayo ng talents ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng knowledge. Binigyan niya tayo ng opportunities. Binigyan niya tayo ng dreams. Pero, yun nga, no? Kung tayo ay disconnected sa source, ano mangyayari? Eventually, we become spiritually empty. Kaya ang sabi ng Panginoon, remain in me, hindi impress me, hindi perform for me, hindi pretend to be perfect, but remain in me. Yun yung sabi niya. Kaya nga, iiwan ko tong 5 words sa inyo, no? Abide, stay connected to Jesus. Believe, trust in the power of the gospel. Receive, depend on the Holy Spirit. Bear fruit, let us change your character. Let Jesus change your character. And witness, let your generation see Jesus through your life. Let us pray.